Inaanyayahan ko po ulit ang bawat isa na tayo po magsitayo at buksan natin sa hymn number 101, 101, How Deep the Father's Love for Us. Hymn number 101, How Deep the Father's Love. Awitin ba ng first o ng third verse na the first stanza. Magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. At sa lahat po ng mga dito, napaka importante po ng hapon na ito kasi ang pinag-usapan natin sa ng mga previous Sundays ay tungkol sa pasasalamat sa Diyos dahil sa kanyang blessings ngayong year. And most especially po, ngayong papatapos naman ulit ang itong taon, mamaya ng gabi, ang ating prayer naman will be ang ibibigay ng Diyos next year, yung ating mga plano next year, and isa sa mga pinagpipray natin yung sa ating project, ito pong electrical restructure natin, at isa pa sa mga nakaabang sa atin next year yung ating mga prospect na mga Bible studies. Ang daming binibigay yung ang Panginoon sa atin na mga gagawin, pero ang isa sa mga possible na hindi natin magawa ay ang sabi nga ng Bible, ang dami nang aanihin, konti ang mga
ang mga mag-aani. So, this, ano po, na hapon, bago tayo pumunta sa mga prayer mamaya, bigyan ko lang kayo ng mga konting announcement. This coming January po, pag-pray natin later yung mga Bible studies na mga nakaabang, no? At na magkaroon ng mga ready na mag-handle ng mga Bible studies na yan, magkaroon ng wilang Panginoon ng mga perfect na schedule para mahawakan, especially meron pa po kasi nagpapahiwatig po, di ba po, diyan sa may Tagaytay. Ay, Tagaytay po pala. Sorry. Okay, so meron dong isa, inilapit po ng isang pastor po doon, no? Ayan, yan pastor's wife. So ipag-pray natin at meron namang bagong ikakabit sa atin na isa pong Bible study. Okay? So ang daming inaabang sa atin ng Panginoon, hindi pa tatapos ang taon. Kaya let's keep on praying. This afternoon po ay natasan ako ng ating pastor para magbigay ng devotion. So ibig sabihin pag devotion, maikli lang, hindi masyadong mahaba. Kaya let's pray na ito ay magbigay ng hustisya. Ito babasahin natin. Especially ang Book of Hebrews ay napakayaman, napakalalim, dami na kailangan natin i-consider, no? So, bago po tayo mag-start, buksan natin ang ating mga Bibles. Kung meron po kayo mga Bibles, at bubuksan po natin ito sa Hebrews. Hebrews chapter 9. May English ako. Hebrews Hebrews chapter 9. Okay po. At babasahin po natin ito diyan starting po diyan sa verse 23 at mag-end po tayo diyan sa pinakahuling verse. Ayan, hanggang sa verse 28. Okay po. So, let's all stand up as we read God's word. Chapter 9, verse 23 to 28. On verse 23, basahin natin sabay-sabay. Ready? Read. It was therefore necessary that the patterns of things in the heavens should be purified with this, but the heavenly things themselves with better sacrifices than this. For Christ is not entered into holy places made with hands, which are the figures of the true, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. Nor yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. And as it is appointed unto men once to die, but after this the judgment. So Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for him shall he appear the second time without sin unto salvation. Let's pray for this word. Lord, thank you, Panginoon, sa napakagandang sulat na ito ng writer ng Hebrews, kung saan pinapaalala niya po sa mga kapatiran naming mga Hudyo na kung ano man ang kanilang mga tradisyon noon, Panginoon, ay mas higit, Panginoon, ang ginawa niyo po sa krus ng Kalbaryo. Mas higit, Panginoon, ang inyong tinapos. Mas higit, Panginoon, ang inyong ginawa kaysa sa lahat ng mga sistema o justice na pwedeng maibigay sa tao. Salamat, Panginoon, sa katotohanan ito. Bless niyo po ang aming pag-uusapan kay Lord, ang mapurihan wala nang iba sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you very much. At tayo po ay makakaupo na. Short background lang po sa Hebrews. Ang Hebrews,
Thank you very much. Ang Book of Hebrews ay sinulat without a record ng kung sino ang author nito. Ang sabi ng iba, this is obviously si Paul. However, merong mga re-reject ng ganong klaseng proposition. So, hindi natin pag-uusapan yon, but rather, titingnan natin siya sa perspective ng isang author na nagsulat para sa mga Hudyo. Ang unang mapapansin natin sa Book of Hebrews ay merong alam yung author nito pagdating sa mga Old Testament Jewish laws and history ng mga Hudyo. Hindi lang po yun. Kilala niya si Moses at yung mga tao ng Diyos na nag-escape from the Promised Land. Alam niya ang Levitical sacrificial system na ang makakaintindi lang nito ay mga Hudyo. So, bakit ko po binibigay sa inyo ito as a summary ng ating introduction? Dahil noon wala pang Google, noon wala pa namang ChatGPT para i-search kung ano ba kung ano ang history ng mga Hudyo. Ang mga maaasahan nila noon ay ang mga teachers nila at ang mga historical writings ng mga Jews. Now, kung hindi ka kasama sa circle ng mga Hudyo, mahirap makapasok sa ganong community at matutunan ng kanilang mga history, maliban sa mga hearsay o mga maririnig nilang kwento sa mga kapwa nila Grego. So, ito ang nagpapatunay na may alam sa history, sa storya ng mga Hudyo ang nagsulat. At pangalawa, ang sinusulatan niya ay ang mga Hudyo dahil hindi niya isusulat ang Book of Hebrews na punong-puno ng mga kontekstong galing sa Old Testament kung hindi mga Hudyo ang kanyang kausap. Ang problema po sa panahon ngayon, mga kaibigan at mga kapatid, ay ang mga tao nakaasa, especially mga Kristiyano, specifically Christians, nakaasa sa kanilang sariling kakayanan to prove their salvation. No? Anong ibig mo sabihin, Brother David? Dito sa babasahin natin, isa sa gusto ko pong makita nyo dito ay itong proposition na to. No? Na si Kristo is better. Siya ang better, perfect, and sufficient solution sa problema ng tao. Okay? Ano ang problema ng tao? Sakit at kamatayan. Problema sa pera, and etc. Psychological, mental, physical, but most importantly, yung eternal. The problem of man can be always traced back to sin. Bakit ang tao nagkakasakit? May babalik natin sa kasalanan. Andun yung tinatawag natin na greed, no? Andun yung tinatawag natin na anger, no? Pagka pumatay ka, possible ka mamatay. Dahil ang sabi nga ng Panginoong Jesucristo, ang namumuhay sa patalim, mamatay rin sa patalim. Ang problema ng tao ay hindi lang yung kanilang pagtingin sa sarili nila na kaya nila. Pangalawa ay ito, yung insufficiency ng kayang gawin ng tao. No? Sobrang believe ng tao sa kanyang sarili, pero kung titingnan mo ang Bible, merong tinatawag na impossibleness. Merong impossibility na magawa ng tao yung kayang gawin ni Kristo. At never natin mapapupunuan yung gap. Kaya, ang proposition ko sa inyo ngayong gabi, Christ, the better, the perfect, and sufficient solution to sin. Magsimula po tayo sa unang punto na ibibigay ko po sa inyo ngayong hapon. Sabi sa verse 24, ulitin ko lang po ulit dyan, sa verse 24, "For Christ is not entered into the holy places made with hands, which are the figures," pansinin niyo word the figures
of the figures of the true. Figures of the true, comparison dyan, doon sa sinasabi niyang, sa sinabi sa earlier ng chapter na ito, na kung saan yung mga Israelita ay meron ring mga templo at doon sila nililinis nila yung kagamitan ng templo, yung templo nililinis nila. Kinumpare siya dito sa verse 24. Si Kristo ay hindi tulad noon, kung hindi siya ay pumasok sa holy place na yun yung nakita natin dito sa Bible na templo, yung ginawa ng mga Hudyo na templo ayon sa kagustuhan ng Diyos ay shadow lamang ng tunay na templo ng Diyos. Doon pumunta si Kristo. Kung ang tao pumupunta dito sa templong ito para ang kasalanan nila ay mapatawad every year, meron silang tinatawag Day of Atonement para patawarin ang buong bansa nila. Si Kristo naman ay pumunta doon sa tunay. Kaya ang sabi doon, the figure of the true. The true. Okay? Ang sabi dyan sa verse 24, but into heaven itself, now to appear in the presence of God for us. The difference na gusto ko pong makita ninyo dito ay kung papaano yung sistema ng pagpapatawad sa tao. Okay? Sa Old Testament, ang reconciliation nila, hindi rin natin pwede sabihin na wala doon ang presensya ng Diyos dahil nandoon ang presensya ng Diyos, pero yung kanyang tunay na presensya compared doon sa presensya na natatanggap nila is different. Number one, man's reconciliation towards the true presence of God was made available sa pamamagitan ni Kristo. Bakit po? Ginamit ko yung word na true presence of God. Bakit peke ba yun nasa baba? Hindi. Kung hindi, ang reconciliation na gusto ko pong dalhin sa inyo ngayong gabi ay yung comparison ng limitasyon ng kayang gawin ng tao versus sa ginawa ni Kristo ay merong malaking gap. Sa verse 8 and 10, hindi ko na po babasahin, pero pwede nyo po diyang tingnan habang binabasa ko sa verse 8 and 10. Sabi sa verse 8, the Holy Ghost, this signifying that the way into the holiest of all ay hindi pa pinapakita. Hindi pa pinapakita yung papaano tayo makakapunta sa pinaka-holiest. Ibig sabihin yung Holy of Holies is just a temporary na place kung saan ang Diyos nandoon ng kanyang presence para lang makipag-usap doon sa mediator ng tao ng mga high priest. Pero hindi pa yun yung tunay na way papunta doon sa tunay na presensya ng Diyos. Ang sabi niya sa verse 8, it was not yet made manifest, while as the first tabernacle was yet standing. Verse 9, which was a figure for a time, then present, in which were offered both gifts and sacrifices that could not make him that did the service perfect. Nakita niyo po itong verse 9? Sabi niya sa verse 9, yung mga inaalay nila doon sa templo na yon, hindi sila kayang perpektuhin. Hindi sila kayang perpektuhin, linisin ng kompleto sa isip at puso. Ang kaya lang nun gawin ay bigyan sila ng forgiveness. No? Ang sabi nga doon sa mga previous chapter, hindi kayang linisin ang kaloob-looban ng mga sakripisyong ito. Sabi sa verse 9 pa, as pertaining to the conscience. And last verse 10, which stood only in meats and drinks and diverse washing and carnal ordinances imposed on them until the time of Reformation.
Pagkatapos ng verse na yan, makikita nyo sa verse 11, merong salitang but. Ano ibig sabihin ng salitang but? Hindi pa dumadating, wala pa dun yung tunay na presensya. Hinihintay pa yung time of reformation. Pero, ito yung mahalagang word, but, verse 11, Christ being come an high priest. When Christ appears as a high priest, nakita niyo yung parang binibigay niyang thought, when Christ appeared as a high priest of the good things to come, ibig sabihin, yung pagpunta dito ni Kristo to mediate, no? Dahil hindi nga kaya ng tao abutin ng Diyos, pag pumasok ka doon sa Holy of Holies, yung high priest, isang maling galaw lang ng high priest sa Old Testament, patay siya doon sa loob. Pag hindi na narinig ng mga pari sa labas, yung bell na nakasabit sa high priest, isang ibig sabihin nun, wala na, patay na yung high priest na nasa loob. Ganon ang kabanalan ng Diyos. Patay ang lahat ng mga makasalanan sa harapan ng Diyos at hindi sumusunod sa kanyang mga alituntunin. Pero nung dumating si Kristo as a high priest of the good things to come, hindi na tao yung nagme-mediate, kung hindi si Kristo mismo. Pumasok siya, sabi sa verse 11, He entered through the greater and more perfect tabernacle. The difference is, yung most perfect and greater tabernacle na yon ay hindi gawa ng kamay, sabi ng verse 24, but in heaven itself. Kung saan nakaupo ang trono ng Diyos, kung saan siya nakaupo, naghahari sa lahat ng kanyang nilikha, nandoon ang Diyos nakaupo, pumunta doon si Kristo para saan? This perfect tabernacle is not made with hands, at hindi rin ito parte ng creation. Doon sa first point natin, ang reconciliation ng tao papunta sa tunay na presensya ng Diyos ay ginawang available sa pamamagitan ni Kristo. Ngayon, kung titingnan natin ito lahat, papaano yung ginawa ni Kristo na pumunta siya doon? Mababasa natin yan diyan rin mismo sa chapter 9, from dyan po sa verse 26. For then must he often have suffered since the foundation of the world, but now once in the end of the world hath he appeared to put away sin by the sacrifice of himself. Kung hindi dahil kay Kristo, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, wala tayong pag-asang makalapit sa tunay na presensya ng Diyos. Imagine kung gano'n naman, kung hindi tayo inadapt sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, yung mga Hudyo lang ang mabibigyan ng kaligtasan at makakalapit doon. Ito pa ang kabutihan ng Diyos eh. Ang sabi doon sa John and sa Romans, yung mahal na mahal ni Paul na mga Hudyo, hindi ko alam kung ano eh, pero ito ang isang alam ko, kasama ito sa plano ng Diyos na i-reject ng mga Hudyo si Kristo. Bakit? Para makarating sa atin yung kaligtasan. Kasi nung ni-reject ng mga Hudyo yung kaligtasan, ang sabi ni Paul, itong mga Grego, itong mga mga heathen. Itong mga walang pakialam sa Diyos, no? Mga kaibigan at mga kapatid, napaka ganda tingnan na kung saan diyan po sa verse 24, nung nandoon si Kristo sa harapan ng kanyang Ama, kasama po tayo sa kanyang dinala sa kalangitan at pinipresenta bilang babayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Kasama tayo doon. Kasama tayo doon sa binayaran niya. Siya na yung mediator. Siya na yung nasa gitna ng Diyos at ng tao. Hindi na tao.
ang tao namamatay eh. Kaya nga sabi sa verse 25, kung magbabayad si Kristo, let's read verse 25, ang sabi dito sa verse 25. Not yet that he should offer himself often. Hindi paulit-ulit. As the high priest, tulad ng mga high priest na every year ay pumapasok sila doon para hingiin ng tawad yung ginawa ng mga Israelita para mapatawad yung nasyon nila. No? Hindi ganun yung ginawa ni Kristo. Dahil ang sabi na sa verse 26, this is the argument, kung gagawin yun ni Kristo at ang babayaran niya ay kasalanan ng mga tao, edi gagawin niya yung simula pa lang sa paglikha ng mundo. Magbabayad na siya noon. Diba? Pero hindi ganoon ang Panginoong Jesucristo. Mas greater ang kanyang value, mas greater ang kanyang sacrifice kaysa sa mga goats at sa mga sheep na inaalay ng mga Israelita. Kaya kung hindi dahil kay Kristo, hindi tayo maibabalik, mailalapit sa presensya ng Diyos. Number 2, kung nung una, ang reconciliation natin sa Diyos, sa tunay na presensya ng Diyos, ay hindi mangyayari kung hindi dahil kay Kristo. Pangalawa, ang ating kumpletong paglilinis, man's complete cleansing from sin, at ang guilt na meron tayo, ay na-achieve lamang dahil sa kanyang inoffer na mas better na sacrifice. Okay? Kung paano tayo na-reconcile sa Diyos, dahil naging available ito sa Kanya. Pangalawa, ang ating kumpletong paglilinis at pagtanggal ng guilt natin sa isipan ay na-achieve dahil mas better ang sacrifices niya sa kayang i-offer ng tao, sa kayang ibigay ng kahit sino. Dahil walang taong makapagbayad ng kanyang kasalanan. No? Kahit na magbayad ang isang tao sa kanyang nagawang kasalanan, especially yung mga vets natin na mga sundalo, di ba? Ang iba sa kanila ay bit-bit pa rin yung guilt ng mga napatay nila mula sa gera, kahit na ginagawa nila yon for a just cause. Ganun pa rin kabigat ang pagpatay. Diba? The difference is, sa Panginoong Jesucristo, ang kasalanan na ating pong ginawa, ang guilt na nadala ng ating kasalanan, ay kayang tanggalin ng Panginoong Jesucristo. Hindi dahil meron kang kayang gawin, kung hindi dahil yung ginawa niya sa krus ay sapat para bigyan ka ng kasiguraduhan na kung maniwala ka sa Kanya, papatawarin ka niya. Malima kung hindi ka talaga naniniwala na yung kamatayan niya sa krus ay sapat. Dahil kung sapat ang ginawa ni Kristo para sa krus, binayaran yung kasalanan mo, then pag humingi ka ng tawad, ang sabi sa 1 John rin, andun faithful ang Diyos para magbigay ng kapatawaran sa bawat isang tao na hihingi ng kapatawaran sa Kanya. So makibigay at mga kapatid, kung hindi dahil sa ginawa ng Panginoong Jesucristo, sabi nga ng verse 25, not yet that he should offer himself often, as the high priest entereth into the holy place every year with blood of others. Sabi sa verse 26, for then must he often have suffered since the foundation of the world. But now, pasinin niyo yung word na once. That's the difference. Paulit-ulit, yung mga high priest, pero si Kristo, but now, once. Once, in the end of the world, hath He appeared to put away sin. Once, to put away sin. Isang beses lang siya marap para tanggalin ang kasalanan sa pamamagitan ng sakripisyo
na siya mismo ang gumawa. Kaya minsan napapaisip ako doon sa sistema ng pagbibigay ng sakripisyo, yung high priest magdadala sa sacrifice, tapos iharap niya sa Diyos para patawarin ang buong bansa ng Israel. Kay Kristo ganito ang ginawa niya. Siya yung high priest, siya pa yung sacrifice. Namatay siya at siya rin yung nagdala ng sakripisyo na yun sa Diyos para ibigay sa Panginoong Diyos na ito ang kabayaran ng kasalanan ng mga taong itong binigay mo sa akin na hindi sa akin mawawala. Ibibigay ko ito, Panginoon, sa harapan mo. Ang buhay ko ang kapalit para mapatawad sila. To take away their sin. Nakakuha po ba natin? Kaya na-achieve ang paglilinis ng kasalanan. Dahil mas better ang kayang gawin ni Kristo kaysa sa kaya natin gawin. No? Kaya mga kaibigan at mga kapatid, kung in case man na iisipin ninyo, kung si Kristo ang nagbigay sa akin ng kaligtasan at wala akong kayang gawin para iligtas ang sarili ko, ngayon, naligtas na ako, paano naman ako makakasunod sa Panginoong Kristo? Hindi ko nga, ang aking isip, ang aking katawan ay punong-puno ng pag-iisip ng kasalanan. Simula pagkabata ko, andoon sa akin ang naturalisa na mas pipiliin ko ang kasalanan. Paano ako makakasunod sa Diyos? Yun ang point. Hindi ka makakasunod sa Diyos maliban kung ang Diyos ang tutulong sa iyong sumunod. Be ye holy for I am holy. Kaya mo bang maging holy? Hindi. Ang makakatulong sa iyo ay ang Panginoong Kristo. Kaya kung hindi ka lalapit sa Panginoong Kristo, never natin ma-achieve ang kaligtasan, never tayo mare-reconcile sa Diyos Ama, at never tayo makakasunod sa Kanya sa pagpapatuloy natin sa ating kaligtasan. Nakakasunod po ba tayo? Magpasadya rin aking boses, ha? Sana nakakasunod kayo. Number 3. Ang pinaka-paborito ko sa lahat. Sabi diyan sa verse 27 and 28. And as it is appointed unto men once to die, but after this, the judgment. No? Hindi ito pantakot. Ang pinapakita dito, ang tao ay namamatay. Pagkatapos ito, ay judgment. So, Christ was once offered to bear the sins of many, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Diyan po sa number 3, ang gusto ko pong makita nyo. Kung doon sa number 1, ang reconciliation natin pabalik sa Diyos ay naging available dahil kay Kristo sa pamamagitan niya. Yung word na true, okay? Word na true Him. Number 2, ang ating kumpletong paglilinis ay na-achieve, yung paglinis ng guilt natin ay na-achieve dahil sa inoffer ni Kristo na better sacrifice. And yung number 3, man's salvation was assured because he once offered himself. Once. Pinoprove ng writer ng Hebrews sa pinag-uusapan natin, sa perspective ng mga Jewish believer, na ang prinsipyo ng kamatayan ay importante. Dahil doon sa verse 23, 22, and 20, ganito yung pinakita nila. Ang dugo, if there is no shedding of blood, there is no remission of sins. Necessary ang dugo. Bakit naman? Violence yun, di ba? Bawal sa Ten Commandments. Hindi. Ang dugo, nandiyan
ang buhay. Blood is the life of a living creature. Tao man yan o hayop man yan, pag yan ay naglalabas na ng maraming dugo, isa lang ang ibig sabihin nun. Yung buhay na meron siya ay dahan-dahang nawawala. Yun ang principle ng death. With every sin, kung naalala nyo sa Romans, ang kamatayan ng consequence niyan. For the wages, ibig sabihin ng wages, sweldo ha, sweldo. Kasi parang far-fetched na yung punishment eh. Hindi yan punishment. Ibig sabihin ng wages is sweldo. No? Ibig sabihin, pag nagtrabaho ka ng maayos, sisweldo ka rin ng maayos. Ngayon, pinagtrabahuhan mo yung kasalanan mo, ang sisweldohin mo ay kamatayan. Okay? Kaya, importante yung blood, yung death, dahil ang remission ng sins ay sa pamamagitan ng blood. Okay? Kaya hindi joke ang kasalanan, ha? Grabe ang consequences ng kasalanan, no? Tulad na si Adam at Eve nung nagkasala, ang Diyos kailangan pumatay ng animal para lang matakluban yung kanilang pagkakahubad. Okay? Importante po na makita natin dyan sa pinakahuling part na yan. Sabi po dyan sa verse 27 at 28. Yan po ay binibigyan ng comparison ng writer ng Hebrews chapter 9. Ang tao ay mamamatay ng isang beses. Si Kristo ay isang beses inoffer. Kaya, ano ang connection ng dalawang ito? No? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Isang beses ka lang mabubuhay, isang beses ka lang mamamatay. Pero yung kamatayan na yun, bit-bit mo ang guilt at lahat ng kasalanan mo sa buong buhay mo. Kaya, after our death is judgment. We will be accounted sa lahat ng ginawa nating kasalanan. Kaya, importante yung word na so dito. Kasi, kung ang tao namamatay ng isang beses at pagkatapos ito ay huhusgahan siya, kaya, so, Christ was once offered. Para yung kamatayan na yon, imbis na ikaw ang bumitbit ng guilt ng kasalanan mo at ilagay ka doon sa impyerno, si Kristo na ang nagdusa nun. So Christ was once offered to bear the sins of many. Nagets po natin? 27 and 28. Usually, ginagamit yung panakot sa tao, di ba? Yung verse 27. It is appointed unto man, pagtapos ito, mamamatay ka. Hindi, ang punto ng verse na 27, para ipakita na yung lahat ng ginawa natin ay kinuha ni Kristo. Dahil mamamatay tayo, bitbit ang kasalanan natin. Si Kristo inoffer ng isang beses, hindi pa ulit-ulit. Isang beses, sapat na yon para bayaran yung kasalanan mo. Simula nung pinanganak ka hanggang sa dulo ng buhay mo. Sapat na ang ginawa ni Kristo para masigurado ang kaligtasan ng bawat isa sa atin. Kung mananampalataya kayo sa Panginoong Jesucristo. So Christ was once offered to bear the sins of many. Ang pinakamasarap sa lahat, dyan sa verse 28, and unto them that look for Him shall He appear the second time without sin unto salvation. Kaya, man's salvation was assured. Bakit ka magda-doubt sa iyong salvation? Di ba? Freely given. Freely given. Hindi ni-require. Hindi mo ni-require. Kasi kung ni-require mo, hindi yun di ba? Hindi yun regalo. Kung demanded naman, hindi rin yun grace.
Paano siya magiging grace? Pag hindi mo deserve, tapos binigay sa'yo, doon na siya magiging grace. Kaya napakaganda ng pagkakasabi dito. Na na si Kristo ang dahilan kung bakit tayo na-reconcile sa Diyos. Pangalawa, si Kristo ang kanyang sakripisyo, better sacrifice, ang dahilan kung bakit tayo nalinis ng ating kasalanan, pati ang ating guilt ay nalinis. At pangatlo, nakasigurado tayo dahil sa sakripisyong ginawa ni Kristo once and for all. Sa pagtatapos po natin, bakit ito ang ating naging na devotion this day bago mag New Year. Simple lang po ang reason. No? Dahil ang pinakamahalaga na maiuwi natin bago matapos ang year na ito, pag-uwi natin sa mga tahanan natin, ang sentro ng pananampalataya ng church natin sa Kamalig Baptist Church ay si Kristo. Ang sentro dapat ng ating pananampalataya sa ating pamilya ay si Kristo. Personally, ang dapat pinagmumula ng integridad mo, ng ethics mo, ng moral standards mo, ay hindi ang opinion ng mundo, hindi ang sarili mo, kung hindi dahil si Kristo ay namatay na sa krus, kailangan sumunod ako sa Kanya. Hindi ang sarili nating standard at kagustuhan. Dahil ang aking argument sa inyo, si Kristo is better than what you can do. Christ is not more perfect, kasi pag sinabi natin perfect, wala nang tataas dun eh, di ba? Is perfect than anyone, than any man, whatever they can do. And Christ is sufficient solution to sin. Sa ating mo pagtatapos, sana nakuha natin itong maikling devotion na ito bilang encouragement. Hindi lang po siya slogan para sa atin. Si Kristo is a big part of our faith. Si Christ must be the center ng ating pagdidesisyon. Hindi lang siya slogan sa church na inuulit natin, Christ, Christ, Christ. Ang ginawa niya sa krus ay sapat na para iligtas ka. Kaya itanim natin niya sa ating mga isipan. Okay po ba? Bigay ko po kay Pastor para sa conclusion, Pastor? Ay, okay po. Sige. Okay. So, na-bless po ba kayo sa ating pinag-usapan? Amen. At I am thankful na kahit na boses ko ganito, pinakinggan niyo ako, let's all stand. At pasalamatan natin ng Diyos sa napakagandang pag-aaral na ito. Let's pray. Lord, Heavenly Father, we thank you sa katotohanan na nabasa namin sa Hebrews chapter 9. Hindi namin, Lord, lubos ma-imagine kung paano, kung gaano kalaki ang inyong pagmamahal para sa amin, na kaya niyong ibigay ang inyong anak, gawing sakripisyo, hayaan na mamatay, ang dugo, Panginoon, ay tumulo para sa mga taong rebelde at makasalanan sa inyong harapan. Panginoon, wala po kaming pwedeng ipagmalaki, tulad nga po ng mga awitin namin kanina, wala kaming pwedeng ipagmalaki sa inyong harapan, Panginoon, kundi magpasalamat lamang sa inyong grasyang binigay sa amin, sa inyong awang binigay sa amin, Panginoon. Kung hindi nyo kami, Panginoon, binigyan ng pabor, pagbabayaran namin buong buo ang mga kasalanang nagbigay sa amin, Panginoon, ng paghuhusga. Salamat, Panginoon, sa mga katotohanan ito. Binabalik ko po ang lahat ng kapurihan sa inyong pangalan. Kayo po ang mapurihan. Wala nang iba. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Amen. Thank you very much.